5:49 ng umaga. Lunes ngayon mga kapatid. Pitsa 11 ang buwan ng Mayo. Yun. Yung palang pinapanood nitong bata oh. Yun, yung sasakyan na yun. Kaka. Yun kasi yung minamaniho ng papa niya. Yan. Si Kulit. Tingnan nyo yung araw mga kapatid oh. Kalalabas lang. Kalalabas lang ng araw. Sa oras na ano. Yung tika. 5:51 na. Ay, ang ganda na naman ng paligid mga kapatid. Ganda na naman ang paligid natin. Maraming kinakagal yung kanina. 6x6. Ilan silang nagkakarga. Zoom natin mga kapatid para makita mo. Ah, diba? Oh. Sa 2, 3, 4, 5. 5 silang nagkakarga. Ayan. Yung bata asa na. Ayan yung bata. Pinapanood yung sasakyan nung minamaniho ng papa niya. Yung nagkakarga. Oh. Diba? Ayan siya. Yung sasakyan nandun. Wala siyang kalaro mga kapatid eh. Yung pinsan niya, yung kalaro niya eh. Pumunta doon. Umakyat din ng bundok. Mag-aani ng mais. Bihira na kasi ang kwan dito. Na uupahan mag-ani ng mais eh. Busy ang mga tao ngayon mga kapatid. Kaya kung maluwang ang maisan mo, pag ganitong panahon din ng anihan at wala kang pa-advance sa mga mag-aani, ay mahirapan kang humanap ng tao na mauupahan mag-ani ng mais. Kaya yan, kanya-kanya mga kapatid. Kanya-kanyang ani sa sarili nilang tinanim. Ang kagandahan nga lang ngayon, ayan, yung panahon maganda. Diba? At kailangan lang maaga pag-aani mo dahil pag alas 10 na ang tanghali, nako, dito sa amin mga kapatid 88 degrees ay 88 ba? 38 pala, 38 degrees ang ano namin dito, init namin dito asing gabi. Mainit na rin yun. Yung ibang lugar mga kapatid, grabe, 44 degrees. Ay nako, matatagalan pa yung pag-aani ng mais pagka ganitong ano, walang mauupahan na mag-ani. Yung may-ari dadalawa lang sila o 4, pati yung pamilya niya. Ilan lang ang maaani nun maghapon. Kung 6 na bag yung itinanim mo, di buti kung kaya nung 3 anihin yung isang bag, isang supot maghapon.
Yung 6 na supot ay abutin ka rin ng 6 na araw. Pero sa init ng panahon ay nako, kakaunti lang ang mga matatrabaho mo mga kapatid pagka ganito. Kagandahan nga lang, hindi masisira yung mais pagka ganito yung panahon. Tag-araw. Hindi kagaya pag panahon ng tag-ulan naman. Marami nga ang naaani. Mas marami naman yung nasisira. Dahil yun, karamihan tumutubo. Nabubulok na lang yung iba. Dahil bihira nang lumabas yung araw. Napakahirap ng sitwasyon natin mga farmers. Gaya ng mga binablog ko mga kapatid na ang ating Diyos Ama sa langit ay hindi naman niya talaga gusto na ganito ang buhay natin Dahil nga lang sa hindi pagtupad sa kanyang mga utos mga naunang mga tao, mga ninuno natin. Kaya yung Eden, yung paraiso mga kapatid, ay itinago ng Ama dahil doon sa paraiso na yon na ilinikha ng Ama para sa mga tao, ay para din lang yun sa mga taong sumusunod sa kanyang mga utos. Dahil sa masuwayin ang mga tao, ay itinago ng Ama yun sa paningin natin. At ang namuno nga sa pagsuway sa utos ay si Eva at si Adan. Kaya minana naman ng ating mga ninuno, di ba? Yung utos kay Eva at Adan ay huwag kakainin yung yung bunga ng punong kahoy na pag kinain mo makikilala mo yung mabuti at masama. At yun din ang mitsa ng kamatayan. Di ba? Yun yung nakasulat sa banal na kasulatan. Yun yung pinagbabawal, iisa lang. Nung unang panahon, dalawa pa lang ang tao. Ang problema, binaliktad ni Eva at Adan yung utos ng ating Diyos Ama. Binaliktad. Imbis na sundin, sinuway. Di ba? Tinalo ni Satanas Si Satanas kasi yung pumapapil sa pagkontra sa utos ng ating Ama sa langit, ng Diablo. Pero umuuna na dumarating ang utos ng ating Ama sa langit bago dumarating yung utos ng Diablo. Diba? O di ganon, sumuway dahil yung Diablo nga, sinunod nila yung Diablo. Kinain. O yun, doon nagsimula na inalis ng Ama si Eva at si Adan doon sa na yun, sa paraiso na yun. Itinago sa kanilang paningin. Dahil hindi sila karapat dapat tumira doon. Dahil yung lugar na iyon ay para lang sa mga masunurin sa kanyang mga utos. Ngayon, yung isang utos ngayon na ibinigay sa kay Eva at Adan, mga kapatid, dahil binaliktad nga ni Eva at Adan yung utos, imbis na sundin, sinuway, ang ginawa ng ating Ama ngayon, imbis na isa lang yung utos, binaliktad din ng ating Ama. Ginawa niyang 10 yung utos. Diba? Pansin nyo? Kung
kung titingin kayo ng mga numero, yung 1 may 0 sa likod. 0, 1, yun yung 1. At yung 10, nandun sa harap niya yung 0. Diba? Nandun sa harap niya. 1, 0 yung 10. Pero yung 1, 0, 1. Diba mga kapatid? Yun yung utos noon, isa lang. Dahil binaliktad nga ni Eva at Adan yung utos, imbis na sundin, number 1 na utos, sundin dapat, hindi sinunod. Ayun, at binaliktad din ng ama yung utos. Ginawang 10, yung isa, ginawang 10. Imbis na yung 0 ay nasa likod nung 1, yung nasa likod na 0, inilagay dun sa harap nung 1. Kaya naging 10 yung utos, mga kapatid. Totoo yan. Sana naunawaan nyo mga kapatid kung bakit dumami ang utos ng ating ama sa ating mga tao. Ngayon, pag naganap natin yun mga kapatid, muli, ibabalik tayo ng ating ama sa paraiso na itinago sa paningin ni Eva at ni Adan. Yun lang mga kapatid.